Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang malalim ata yung inggit sa katawan ng dating PCO Undersecretary na si Trixie Cruz Angeles. Kung kaya grabe niya kung banatan. Ito nga pong si Palace Undersecretary Yuse Claire Castro. Talagang grabe pati ba naman buhay pinagbantaan at meron pang balak magsampa ng kaso di umano. Posible. Grabe, yung tipong binantaan mo na nga yung buhay ni Yuse Claire, ikaw pa yung ganang magkaso. Diba? Nahihibang ka ba? Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin? Kauri niya talaga itong si Sara Duterte na mahilig din talagang magbanta, sa buhay. Kasi meron siyang post Tingnan ko muna yung post mga minamahal. Sige nga, okay. Ito yung kanyang post, January 2. So, nakakatawa daw si Claire Castro sa kanyang Chucky series. Oo, na para bang naniniwala siyang siniseryoso siya ng tao. Kala niya, di niya naintindihan ng tao na tauhan lang siya. At yang inaasal niya, yung maayon lang sa taong nasa poder. O di kaya asawa ng nasa poder. So, yung pagtatawag niya ng Chucky, dapat hindi daw si Claire Castro pwedeng magsabi noon. Dapat daw, yung asawa lang daw ni PBBM, ganyan-ganyan. Bakit? Sinabi ba ni Yuse Claire na Chucky si Sara Duterte? Ang sabi niya, pag nagagalit, parang si Chucky. Diba? Di wag siya magalit para hindi siya kamukha ni Chucky. Diba? Chucky lang. My God. My goodness. Diba? Big deal na sa inyo yung Chucky. Si Sara Duterte nga gustong ipapatay. Si PBBM, si F.L. Lisa, si former House Speaker Martin Romualdez. Gets ninyo, mga minamahal? Nakakaloka, no? So, sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo na oras mo na nilaglag ka ng humans mo. Ito na. Appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinanggagawa mo. Yaan mo na yung nasa taas. Mahirap talaga yan silang gantian. Pero ikaw? Ay, ewan. Alam namin yung Chucky stunt mo na yan ay di sa iyo. Di mo tipo ang nanglalait. Di bagay, di mo gamay. Bakikaw ka, awkward ba? Pero sige, sa ikalalagaya mo, aayuda kami sa pagpapanggap mong magkalibel kayo ni Lisa. Ano ba naman yung sa magkababayan, diba? O siya, blank, pinyunyir sa inyo. So, medyo may dito. PI ata tong words na ginamit. Anyway, mga minamahal, nasan ba yung pagbabanta dyan? Kasi, kung sasabihin nila na, ang ibang tao nga, nag-post. Diba? Minumura ka pa nga kung ano-ano pang babantang ginagawa sa'yo. Ba't di mo kasuhan? Yung mga taong yun, ba't kakasuhan? Kung alam ni Yuse Claire na trolls. Kayo, meron kayong fame. Kilala, sikat. Meron kayong capacity. Diba? Itong mga trolls na to, parang sound effect na lang yan sila. Diba? Kumbaga sa kanta, sila lang yung nagsa-sound effect. So, bakit kakasuhan? Anong laban natin sa dami? Sa troll account. Diba? Ngayon, mga minamahal, eto. Balak pa atang mag-file ng case ni Trixie Cruz Angeles. Yung tipong siya na nga tong, diba? Nag-post ng pagbabanta. Tapos, siya pa tong kala mo, galit na galit gustong manakit diba, mga minamahal. But anyway, paano ba nasabi ni Yuse Claire Castro na merong threat? Kasi dito pa lang sa part na maintindihan mo na oras mo na, dyan pa lang na yan may terms na yan I forgot, pero mga minamahal, hindi ibig sabihin na tawag dito, threat ay kailangan yung papatayin kita, sasaksakin kita, babarilin kita. Hindi po ganon. Kapag sinabing threat, nandyan na din po yung other side na ibig sabihin katulad ng oras mo na, diba? Nandyan yung sinasabi na maghinay-hinay ka. Yung parang meron ng warning. So, it is a warning kay Yuse Claire.
'Diba? O, pag nilaglag ka ng humans mo, ganyan-ganyan, chuchu, bla bla. Alright. So, ngayon, nag-report itong si Yusek Claire Castro. Nag-report lang naman. Hindi nga kayo kinasuhan eh. 'Di ba? O, bakit parang nanggagalaite? Okay, alright. Actually, sumagot si Trixie. Basahin natin mamaya. Dumulog sa NBI si Palace Press Officer Claire Castro para i-report ang anyay banta sa kanyang buhay. Ayon kay Castro, ikinatakot niya ang naturang Facebook post nitong January 2 dahil anya, direkta itong nagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon, pag-iisipan ni Castro kung magsasampa siya ng reklamo, pero binigyan din niya na mahalagang ma-report na ito sakaling may mangyari sa kanya. Depensa naman ni Angeles at Paglinawan, wala umanong threat sa naturang post. Anila, ang pag-report ni Castro sa NBI ay isang pagtatangkang pigilan ang mga pahayag na kritikal sa Administrasyong Marcos. Grabe talaga, no? O, pahayag na critical. Ganyan talaga sila kasama, mga minamahal. Pahayag na critical. 'Di ba? Tapos pag sa kanila ginawa, galit na galit sila. O, 'di ba? Partida, tsaki pa lang yun, ang gagalaiti sila. How much more pa kaya yung ginawa ni Sara Duterte? Ano ba yung ginawa ni VP, mga minamahal? Sige nga. Papatayin niya si F. Elisa. Papatayin niya si PBBM. Si former House Speaker Martin Romualdez. Nako. Ikarin daw ito ng chilling effect para sa mga nagpo-post ng kanilang mga opinyon at kritisismo sa trabaho ng mga public officials. Yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito'y address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. Yan. 'Di ba? Nakakaloka. Actually, ginawa din yan ni Sara Duterte. Oo, yung aanuhin niya daw si PBBM. Naalala niyo to? Putang ina mo. Naalala niyo yan, mga minamahal. Ito. Red, itchy, flaky? Switch to Naalala niyo to, I think. Made with skincare ingredients. Ganito talaga sila, mga minamahal ko hard. POV, having my favorite Korean fixed drink. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira ang pangalan ko? Joel Chua. Diba? Natatandaan ninyo. Ganyan sila eh. Ganyan. Ganyan ng bansa. This country is going to end because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Wala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Diba? Ganyan siya magmura, mga minamahal. Ay, Diyos mio.
Nasaan na yung part na yun? Putang ina mo, PBBM. Said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes. Yan o. BP Sara, pinagmumura si Pres Bongbong Marcos, F. Elisa at House Speaker Martin Romualdez. Anyway, ito yung post ni Trixie Cruz Angeles. Sabi niya dito, Undersecretary Claire Castro, lawyer, understand or oath to the crime of grave threats, defined in the revised penal code as committed when a person threaten another with the infliction upon the person, honor or property of a latter or his family of any amounting to crime. She also aware that there is no threat of any sort in the post. Kaya nga nag-report. Kasi ang makakapag-feel lang nun ay yung taong pinuna mo. Siyempre, kahit sabihin mo, ay, di ba, ang galing nila. Defensive yan. Wala daw threat. O, yan na naman sila. Para kay Sara Duterte. Papapatay niya daw sa F. Elisa, pero sabi niya wala daw siyang sinabing ganon. Siyempre, makakaramdam niyan yung taong pinagsabihan. Anyway, so let's call this report an attempt to suppress speech and expression that is critical of Marcos administration. Mrs. Castro has been called many things in other posts, in other platforms, yet she never felt compelled to report of any of them to the NBI. Kaya nga, ano ba yung kakayahan kasi ng mga dummy account? Sige nga, ano yung kakayahan ng mga dummy account? Aber, the writers on this page, however, have written with many times about the failing of the current administration with Attorney Cruz Angeles, even speaking out in public fora. So, sabi dito, as prominent government official, she has at her disposal that might of state forces to wait on her personal complaints. Hindi naman kayo kinasuhan ni Yuse Claire. Nag-report lang. Iba yung nag-report sa nagkaso. And she's clearly not too shy to use it. And on such basis as persuasive as her absolute sole interpretation of the post, the context for which she could ask for very easily by making this report in publicizing to the full extent that the resources of the PCO she intend as unmistakable chilling effect, oo, para matakot din daw yung mga ibang magpo-post. Others who post their opinion and criticism of public official in the exercises of the official function on the social media. No surprise there. She is the very reason why our Constitution protects free speech and expression. You know what, mga minamahal? Hindi naman po yan chilling effect na di porket nag-post si Yusek, nag-report si Yusek Claire ay matatakot na yung iba. Meron tayong freedom of the press. Di mag-post kayo nang mag-post kayo, pero huwag kayong umabot sa point na nagbabanta kayo. Diba? Eto pa, binuli pa si Yusek Claire. I don't for a moment believe Claire Castro was scared because of my post. One reason I watched the video of her when she was just young lawyer. No public executive office held, no armed government personnel about, and several police officer and private citizen opposite her. She was the image of magnificence, and it was an instant crush. A lawyerly one, I must say. Sorry, so sorry, not buying it. Wow, parang sinasabi ni tawag dito ni Luminous Trixie na anong kinakatakot niyan? Hindi naman takot yan. Matagal na yung 'di ba? Halang ang bones, sa madaling sabi. 'Di ba? You know what? Something fishy dito sa kanilang mga ngayon. Parang iniisip nila, pinagtatawanan na lang tong si Yusek Claire ng mga tao. 'Di ba? Parang ganoon. Anyway, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi nyo dito? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.